Alam mo ba ang kwento ni Pandora? Isa siyang mortal na nilikha ng mga Diyos at pinagkalooban ng maraming biyaya mula sa kanila. Ngunit merong isang bagay na ibinigay sa kanya na pinagbawalan siyang buksan. Ang Pandora Box. May mga bagay na may dahilan kung bakit nakasara. May mga misteryong mas maiging huwag na nating atubiling alamin. Dahil may mga lihim na kadalasan ay konektado sa kadiliman. Ang kwentong matutunghayan natin ngayon ay tungkol sa isang batang pinuksan ng isang lihim na dapat ay nasa loob lang ng Pandora Box. Okay class, that's it for today. Siguraduhin yung nakopya nyo ang takdang aralin nyo ngayon ha. Napatingin ako sa mga kaklase kong mabilis na nagsitayuan nang marinig ang hudyat ng aming guro. Uy, dito! Tara na! Manunod pa ako ng TV. Baka matapos na yung anime na inabangan ko. Sabi ng batang tumawag sa akin. Si Miloy, ang best friend ko at palaging kasama tuwing uwian. Mabilis kong kinuha ang gamit ko at isinukbit ang bag sa balikat. Tara, sabay kaming lumabas kasama ang iba pa naming kaklase. Gusto mo dumaan sa bahay namin? Sabi ni nanay magluluto siya ng banana Q. Masarap yun. O sige ba? Nakangiti kong sagot. Dahil makabayan ang huli naming subject at puro kasaysayan lang ang pinakinggan ko, medyo nagutom ako sa discussion. Naghabulan pa kaming magkaibigan pauwi hanggang sa bahay nila Miloy. Sakto pa, nabutan namin ang anime na gusto naming panoorin. Pagkatapos ng palabas at ng merienda, nagpaalam agad akong uuwi. Uwi ka na agad? Maaga pa. Wika ni Miloy. May assignment tayo. Dadaan muna ako sa aklatan, baka magsara na. Hanggang alas 6 lang kasi. Sagot ko. Saan aklatan? Yung sa dulo ng barangay? Oo, yung malapit sa amin. Bukas na lang ako. Tinatamad pa ako. Pulong niya, para di marinig ng nanay niya. Tsaka may library naman sa school. O sige. Mabilis akong tumakbo papunta sa aklatan sa barangay namin. Natuwa ako nang may isang nagmagandang loob na magtayo ng libreng aklatan para sa mga estudyanteng gaya ko. Pwede naman sa school, pero mas malapit ito at mas kumpleto pa ang libro. Ang sabi-sabi, isang donor daw ang nagpatayo nito, pero hanggang ngayon wala pa rin nakakakilala kung sino. Ang problema lang, medyo liblib ang pwesto. Naabutan ko rin ng palaging nakabantay. Si Miss Carol, isang middle-aged na babae. Magandang hapon po. Bati ko. Napatingin siya sa akin at tumango. Sanay na ako sa ganong tipid na tugon. Magandang hapon din, Sir Ben. Bati ko naman sa lalaking tagayos ng libro. Tumango lang din siya at walang sinabi. Naganap agad ako ng pwesto at nilibot ang shelves para makita ang libro na kailangan ko. Simple lang ang library, pero halos lahat ng libro sa eskwelahan ay meron dito. Kaya kahit ilang minuto pa ang lakad, sulit na sulit. Hanggang alas 6 ang bukas, kaya mas gusto ko rito kaysa sa school library. Maya-maya pa, nakapag-umpisa na ako sa taktang aralin. Ilang minuto rin ang ginugol ko bago ko ito natapos. Nilingan ko ang wall clock. 5:30 na ng hapon. Ayoko pang umuwi dahil may 30 minutes pa bago magsara. Kaya umikot uli ako para maghanap ng librong pampalipas oras. Napansin ko, sobrang stricto talaga ng mga bantay. Pag sinabing 6 p.m., bago pa mag-6, pinapalis na nila ako. Nakakita ako ng librong may pamagat na Panitikang Pilipino. Aabutin ko na sana ito nang marinig ko ang pabulong na boses ni Miss Carol kay Sir Ben. Biyernes na bukas. Isarado mo na agad yung silid. Natigilan ako.
Silid? Isa lang naisip kong silid doon. Ang pintuang may numerong 13. Noong una ko itong tinanong kay Miss Carol, sabi niya, mga lumang kwento raw ang laman. Hindi ko pa yon napapasok kahit minsan. Hindi ako nagpahalata. Bumalik ako sa pwesto at nagpasa. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang may malamig na kamay na biglang humawak sa balikat ko. Shh! Napalingon ako. Si Sir Ben pala. Nakasenyas na tumahimik ako. Sir Ben, kayo pala. Ginulat niyo naman ako. Malapit na mag-alas 6. Wika niya. Napatingin ako sa orasan. 5 minuto na lang. Bago nga mag-alas 6. Ay, sige po. Iwan mo na ang libro. Ako na mag-aayos. Tumango ako at tahimik na tumayo. Salamat po. Pagkatapos kong kunin ang gamit ko, dali-dali akong lumabas. Pero hindi ko alam kung bakit. Parang may mga matang nakasunod sa akin habang ako'y palis. Kinagabihan, hindi agad ako nakatulog. Iniisip ko pa rin ang sinabi ni Miss Carol tungkol sa room 13. Bakit kailangang ilak tuwing Biyernes? Nalala ko rin ang signboard na palaging nakasabit doon. Sarado tuwing Biyernes. Huwag bubuksan. Bakit kaya? Kinabukasan, Biyernes. Same routine uli sa eskwela. Natawa ako kay Miloy dahil nakalimutan niyang gawin ang assignment. Yung mga kaklase namin hindi rin nakagawa, pinatayo lahat ng teacher. Dahil Biyernes na ngayon, naglaro muna kami pagkatapos ng klase hanggang alas 4:30. Saka ako nagpaalam na pupunta sa aklatan na malapit sa amin. Sarado ito bukas, kaya kailangan kong tapusin yung mga assignments na binigay sa amin ng mga teachers. Ano Miloy? Sama ka sa akin? Baka next week tumayo ka na naman. Biro ko. Pass muna ako, pass. Meron pa naman akong oras next week. Sagot ni Miloy habang winawagayway ang kamay niya. Ay, bahala ka nga. Sige, kita na lang tayo bukas ha. Okay. Mabilis akong tumakbo papuntang aklatan. Dahil malayo na yun sa kabahayan, halos wala ng tao sa dinaraanan ko. Sobrang tahimik na ng rough road na yun. Kaya mas ramdam ko ang bawat yabag at huni ng kuliglig sa paligid. Naabutan ko ulit sina Miss Carol at Sir Ben. Pinati ko sila. Pagkatapos ay diretso na ako sa palagi kong pwesto. Nalala ko pa, noong kabubukas pa lang ng aklatang ito, marami akong palaging kasabay. Ngayon, ako na lang ata ang matyagang napupunta rito. Nagpapasalamat din ako dahil kahit papano ay hindi ito sinasara ng mayari na kahit kailan ay hindi ko pa rin nakikita. Kaagad kong hinanap ang mga librong kakailanganin ko at nagsimulang magbasa. Ilang minuto ang lumipas nang marinig ko ang kalembang ng orasan o diya't na alas 5 na ng hapon. Nangangalahati pa lang ako sa assignments at kailangan ko itong matapos agad. Sinilip ko sina Sir Ben at Miss Carol. Naroon pa rin sila sa unahan. Si Sir Ben ay patuloy na nag-aayos ng mga libro. Napakunot ang noo ko. Ngayon ko lang napansin, parang lahat ng bintana ng aklatan ay sarado ngayon. Wala rin namang kaso dahil hapon na at hindi na masyadong mainit sa loob. Biglang nag-click ang switch at lumiwanag ang pwesto ko. Napangiti ako at nagpatuloy sa pagbabasa. Hindi ko na rin pinansin ang oras dahil alam kong pupuntahan naman ako ni Sir Ben mamaya para magpaalala. Ay, nanay ko! Malakas kong sigaw, sabay takip agad ng bibig ko. Baka pagalitan ako ni na Miss Carol o Sir Ben. Kainis naman tong kidlat na to. Nanggugulat. Ha? Natigilan ako nang marinig ang malakas na pagsara ng pinto.
Napayuko ako, tinakpan ang aking tenga sa lakas ng kidlat at kasabay ng biglang bungos ng malakas na ulan. Namatay bigla ang ilaw. Pero ilang segundo lang ay bumalik din. Napahinga ako ng maluwag, pero bigla akong natigilan dahil sa nakabibinging katahimikan ng paligid. Napatingin ako sa orasan, impunto 6:00. Bakit hindi ako pinalalahanan ni Sir Ben? Tanong ko. Sir Ben? Miss Carol? Tawag ko. Walang sagot. Sinilip ko ang unahan, pero wala akong nakitang tao. Inikot ko ang aklatan at napansin kong sarado pa rin ang pinto. Akmang tatawag ako nang biglang dumilim ang paligid. Patay! Nag-blackout pa. Bulong ko. Nangapa ako at sa pagkakataong iyon, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin. Napako ang tingin ko sa nakaawang na pinto, kung saan may bahagyang sinag ng liwanag na nagmumula roon. Biglang pumasok sa isip ko ang room 13 na palaging may signboard na sarado tuwing Biyernes. Di ba dapat sarado to? Nagtataka kong wika. Bigla akong natigilan nang makarinig ako ng samot-saring tinig. Lumapit ako at sumilip sa loob. Tumambat sa paningin ko ang mga taong nagbabasa. Pero napansin ko na bawat isa sa kanila ay may katabing kandila. Maingat akong pumasok sa loob dahil wala rin namang ilaw sa labas ng silid na to. Meron palang mga tao rito. Ba't wala akong narinig na ingay? Naisip ko. Hindi rin ako nagsalita dahil napansin kong seryoso silang lahat sa pagbabasa. May isang bakanting upuan sa gilid at doon ako dumiretso. Pero natigilan ako saglit nang mapansin ko ang mga kasuotan ng karamihan. May isang lalaking nakabarong, babaeng may mahabang bestida na nasa pinakadulo, at meron ding isang batang nakatalikod na tansya ko ay nasa 7 taong gulang, nakasuot ng simpleng t-shirt at short. Naagawang pansin ko sa biglang pagpakli ng pahina ng librong nasa bakanting mesa. May bago na naman kaming kasama. Nanindig ang balahibo ko nang makarinig ako ng malalim na boses mula sa aking likuran, kasabay ng biglang pagsara ng pintuan. Ngunit mas lalo akong nanghilakbot nang makita kong nagsitayuan ng mga taong kanina'y tahimik lang na nakaupo. Sabay-sabay silang humarap sa akin. Napansin kong itim ang kanilang mga mata at maputla ang kanilang mga mukha. Hawak nila ang kanya-kanya nilang kandila at gumuhit sa bawat isa sa kanila ang nakakakilabot nilang ngiti. Ngunit ang umagaw ng atensyon ko ay ang 2 taong nasa dulo ng silid na may hawak ding kandila at nakangiti sa akin. Si Miss Carol at si Sir Ben. Maligayang pagdating sa aming aklatan. Nagising ako sa bahagyang pag-uyog sa aking balikat. Iminulat ko ang aking mga mata at nakahinga ako ng maluwag nang makita ko ang pamilyar na silid-aklatan. Dito. Inangat ko ang aking mga mata at nakita ko si Sir Ben na nakatingin sa akin. Sir Ben? Bigla akong naalala ang masamang panaginip ko at hindi ko maiwasang manindig ang aking balahibo. Halika na. Oras na ng pag-uwi. Oo nga pala, sagot ko at tumayo na papuntang pintuang palabas. Pero bago pa ako makatayo,
ay naramdaman ko ang paghawak sa aking braso ni Sir Ben, sabay hila sa akin. Sir? Ngunit parang wala siyang narinig at patuloy lang akong hinihila. Napatingin ako sa direksyon na pupuntahan namin at nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang room 13. Nagpumiglas ako pero pakiramdam ko ay may kamay na bakal na nakakapit sa akin. Sir Ben, bitawan niyo po ako. Kailangan ko nang umuwi. Anong sinasabi mo dito? Nanindig ang balahibo ko nang marinig ko ang napakalamig niyang boses. Teka, Lito? Sa ilang ulit kong pagbalik sa aklata na yun, ngayon ko lang siya narinig na tinawag ang pangalan ko. Inangat ko ang aking paningin at ang sumalubong sa akin ay ang maitim na mata ni Sir Ben at ang maputla niyang mukha. Tama. Kailangan mo nang umuwi. Sabay guhit ng nakakakilabot na itong ngiti. Sa silid 13. Ayon sa huling tala na iniwan ng naunang tagapamahala, ang aklatang iyon ay tuluyan ng naglaho, kasama ang batang si Lito na nagdulot ng pighati at takot sa kanilang lugar. Abangan ang susunod na kwento tuwing Biyernes, alas 9 ng gabi. Magkita muli tayo. Andito lang ako. Naghihintay sa inyo.